mo naman pala, bakit ang ingay, bakit you're still talking about these things and alam mo yun, trying to paint Duterte as if Duterte is like someone who is stupid to do something crazy for the country, which is I don't even believe. So parang ano pa ba ang inaano mo? Yun ang problema kasi bakit ka pa nagtatanong alam mo naman talagang mangyayari yan. Kasi nga, may problema ka nga sa foreign policy mo. Kasi parang napaka-stupid kasi. Kung ikaw nag-iisip ng matino, parang feeling ko, so stupid. You know? Marami kang makikita na walang secret deal. Walang secret deal si Digong sa China. Ano ba mga secret deal? Yan lang naman kasi ang kanilang kailangan panlaban para, kunyari, you paint Duterte in a bad light na as if Duterte, kumbaga naging traitor sa country. Walang ganon. Kasi hindi nasa DNA ni Digong ang maging traitor sa bansa niya. Kasi nung panahon niya, yung bansang Pilipinas umunlad at nagkaroon ng kapayapaan dyan sa South China Sea. Medyo sagad yung schedule. Pero kaya nga sabi ko, ba ang activities? At saka alam mo, saludo talaga ako kay Prof. Kasi nga, kahit konting oras, pinagbigyan talaga tayo mga partners. Short advisory, no? Yes. Anyway, sige, pahatawin na natin si Prof dahil maganda yung topic natin. May kinalaman sa secret. Secret! May sekreto nga ba? Ayan, Prof, dahil may binabanggit na sabi nga itong si BBM daw nag-resign, no? Dun sa kanyang sinasabing secret agreement sa pagitan ng China po at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano pong masasabi niyo tungkol dito? Oo nga, nabasa ko yung kanilang press release at the moment. At today actually nabasa ko kanina at sinasabi nga, at saka nabasa ko din yung transcript sa para bang ginawang media interview ni PBBM kagabi ata o kahapon. At yun nga, napag-usapan doon yung mga issues related to the South China Sea dispute. At yun nga, na pinupush niya talaga ang rhetoric niya at narrative niya na there's such a thing as a secret deal. Tapos biglang may banat siya na kung ano man daw itong mga agreements before and during the time of Duterte, ni-revoke parang nire-revoke niya o ni-revoke na niya. Yes. Oo. So, sabi ko, naisip ko naman, kung ni-revoke mo naman pala, matagal na at alam ko, even before pa, itong mga sinasabi, even before pa, 3 to 6 months ago, I think, sinabi na rin niya yan na I am rescinding all possible agreements daw na mayroon ang Pilipinas between China, may it be a gentleman's agreement or whatsoever from the previous administrations, hindi lang ni Duterte nire-rescind niya o nire-revoke niya. Opo. So ngayon, ang tanong ko, kung nire-revoke niya naman pala, bakit ang ingay, bakit you're still talking about these things and alam mo yun, trying to paint Duterte as if Duterte is like someone who is stupid to do something crazy for the country, which is I don't even believe. So parang ano pa ba ang inaano mo? O, kung ni-revoke mo, so ano naman ngayon? Kasi pag sinabi mong ni-revoke, ibig sabihin sa administrasyon niya, yung lahat ng mga agreements, quote-unquote, na pinasok or it be a gentleman's agreement or may kasulatan before his administration, during the previous administration, walang visa na. Yes. Oo. Yun So ngayon, ang tanong ko, why do you still insist with this secret na deal ni Duterte at ni President Digong at saka ni President Xi ng China? Kung na-revoke mo naman pala, ano pa ngayon? Yes. Ano pa issue? Yes. Wala nang issue. Yes nga, Prof, no? Yes po. Dagdag ko lang din doon po kasi sabi niyo nga ba, sabi din po kasi, Prof, ni Justice Carpio po, na sinabihan niya po talaga si Duterte na tell the truth about gentleman's agreement with China. Sinabi na nga di ba ni dati Pangulong Rodrigo Roa Duterte na walang gentleman's agreement. Bakit niya po talaga ito pinipilit, Prof? Kasi yan lang ang kaya nilang iboto kay Duterte, and that's already
ano na yan propaganda against the Duterte, especially kay President Duterte right now, kasi lumalakas ang opposition at dumadami ang tao na nag-o-oppose sa current administration, especially in how they're handling the South China Sea dispute with China. Marami. There are a lot of people already in the Philippines, in and out of the country, na mga Pilipino, they are speaking against the current administration handling of the dispute, na nag-e-escalate yung tension instead na de-escalate mo. Imbis na pakupain mo yung tension at ang gitgitan sa South China Sea, lalo pa nilang pinufuel. Ngayon, marami na ang nakakaintindi sa issue ng South China Sea. At marami na rin nakakaintindi ng importansya at kahalagahan na ang the way to resolve the issue, the way to resolve the dispute is through peaceful diplomacy, peaceful negotiation, and consultation with China and even with other claimant states. Marami nang nakakaintindi dito at marami na rin nakakaintindi na we don't have sovereignty over the disputed South China Sea. We only have what you call sovereign rights. And sovereignty and sovereign rights are not the same. So marami ng Pilipino ang nakakaintindi at marami na rin Pilipino nagsasalita na the best way forward for the Philippines is to resolve the issue through peaceful means and negotiations. Kasi makikipag-gitgitan ka sa isang higante tulad ng China, that would be to the disadvantage of the Philippines. So ngayon, dahil gusto nilang kontrahin itong lumalaking at kumbaga lumalawak na number of Filipinos na significantly increasing by the day. Kasi alam nilang mawawalan sila ng legitimacy at political capital ang administrasyon ni BBM. So ang ginagawa nilang pangsalang dyan, ang pangkontra, is yung tinatawag daw na secret deal, tinatawag nilang secret deal ni Duterte with China, which there's no such thing. Wala secret deal Yun nga po. Ang agreement na yan sa South China Sea, to be very frank, is just about the status quo. At kung re-reviewin nyo ang mga periodiko during the time, mula 1999 hanggang sa panahon ni BBM ngayon, marami kang makikita na walang secret deal. Walang secret deal si Digong sa China. Ano ba mga secret deal? Yan lang naman kasi ang kanilang kailangan panlaban para, kunyari, you paint Duterte in a bad light, na as if Duterte, kumbaga naging traitor sa country. Walang ganon. Kasi hindi nasa DNA ni Digong ang maging traitor sa bansa niya. Kasi nung panahon niya, yung bansang Pilipinas umunlad at nagkaroon ng kapayapaan dyan sa South China Sea. Walang teritoryo na kiniklaim ng Pilipinas dyan sa South China Sea or even yung tinatawag nating sovereign rights ng ating EEZ, walang nawala sa Pilipinas at walang gitgitan dyan. Ang mga fishermen natin, mga mangingisda natin, nakakapagpangisda dyan sa Scarborough Shoal nang walang iniisip baka iharas sila or something. Yes, oo. Ngayon, sa panahon ni BBM, anong nangyayari? Baka nga magkagera tayo dahil lang sa kanyang foreign policy na distorted Oo nga Pero, Prof, considering the situation ngayon na nakita natin, parang araw-araw na halos yung mga balita na ito na meron tayong mga experts coming from UP na nagtitingin lang dun sa area biglang ginagwardyahan na ng mga barko ng China, no? Andun kumbaga parang nagkaroon na ng pag-iinit sa magkabilang panig. Still ba sa tingin mo appropriate pa rin na i-push natin itong negotiation na ito with China? Hindi, kung yan kasi yung mga nangyayari kasi ngayon sa South China Sea, even yung mga sinasawag nila na para bang minamanmanan daw ng Chinese Coast Guard, yung mga tinatawag nilang mga researchers, marine researchers, blah blah blah. Consequence yan lang nangyayari sa atin ngayon between China and the Philippines That's part of the consequence sa foreign policy na belligerent vis-a-vis China ng current admin. Wala kang magagawa. That is a consequence. That's a logical and natural consequence. Now, ang tanong, how would you prevent that? The only way you prevent that is by, trying to reshift your foreign policy toward China in a more diplomatic, in a more, peaceful, sincere, open-minded, and pragmatic way. So, bumalik ka sa diplomasya at bumalik ka dun sa pag-uusap
Kasi pwede mo namang kausapin yung bansang yan eh. Hindi naman ibig sabihin na iisnabin ka nila. They are open to negotiation. They're open to talks. But make it sure that when you talk to them, you don't change every now and then. Kasi ang problema ng current administration ni BBM, kakausapin nila, magbibigay sila ng mga blah, blah, we will have talk, and then suddenly mamaya iba ang moves nila on the ground. Iba yung sinasabi, iba yung action. So kung ikaw din naman ang China, would you trust the current admin? It's a logical consequence that no country, if you act like that, will trust you. It's but logical and it's natural consequence. So bakit ka pa nagtatanong kung may mga nangyayaring ganun sa South China Sea? Like for example, yun, minaman-mana ng ating mga researcher dyan sa may South China Sea, nagre-research or whatsoever they're doing. Would you ask a question again? And would you make it like, na, ano po ba? Hinihingi mo yan, hiningi natin yan eh. Tayo, humingi kung bakit sila ginagawa nila yan sa atin eh. Yun ang problema eh. Kasi bakit ka pa nagtatanong eh? Alam mo naman talagang mangyayari yan. Eh kasi nga, may problema ka nga sa foreign policy mo. Kasi parang napaka-stupid kasi. Kung ikaw nag-iisip ng matino, parang feeling ko, so stupid. You know? Ito pa, Prof, nais din po ni PBBM na magpaliwanag po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gusto din po niyang malaman kung sino po yung kausap niya, sino ba talaga ang kausap, ano pa talaga yung pinag-usapan nila, ano yung pinagkakasunduan nila, at kung ito ba isang official thing or what is it a personal thing. Ano ba talaga ito, at dahil daw wala po daw silang nakikitang record kahit saan katumingin, wala po talagang record. So yung ginawa po daw nila, Prof, is sekretong ginawa lahat ito. What that is beside the point na Carla. Yung mga nagsasabi ni PBBM, that's beside the point na. Ano po mang sabihin niya, that's beside the point. Kasi unang-una na-explain na yan ni President Duterte na wala ngang secret deal. Ang naging agreement dyan sa South China Sea during the time of President Duterte is status quo. Status quo, imbibing the spirit of the DOC, the Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea, na saying na status quo tayo to resolve the dispute or may mga gitgitan man, mag-usap tayo, mag-negotiate tayo, mag-inform tayo, let's open our communication and possibly let's have diplomacy, let's have a peaceful means of resolving the dispute. At saka siguro mag-explore tayo ng mga tinatawag nating joint exploration in terms of oil and gas, joint fishery management. Yun talaga yung kumbaga hindi ang tinatawag ng agreement kumbaga pareho kayo mag-benefit. Ito in line din kasi may basis yan lang DOC sa level ng ASEAN. The DOC is an agreement. It's not binding but it's an agreement, a political agreement between ASEAN and China. And the Philippines part of ASEAN. So, yun talaga yun. Now, ang sinasabi ni BBM pa na, ano ba daw yan? May sekreto ba? Lalala. So sabi ko, ilang beses na yan na-explain. May mga kabinete siya ngayon, si PBBM, na kabinete din ni President Duterte noong panahon niya. Bakit hindi niya tanongin yung mga taong ito? Isa nga dyan, si General Anyo is kanyang National Security Advisor, which is also a cabinet member during the time of President Duterte. So malamang may alam. Secretary of Defense natin during the panahon ni Duterte, kabinete din niya. So, bakit hindi mo interviewin yung mga yan? Interviewin mo yung mga taga-AFP, yung mga taga-DFA. Tignan mo kung may secret deal nga ba. So, as far as we are concerned, many of us who've been following foreign policy of the Philippines since the time of Aquino until now, dyan sa South China Sea, there's no such thing as secret deal. Lahat ng mga pag-uusap ni President Duterte with China, it's always been published in newspapers, and even si Digong mismo ang nagsasalita niyan pagdating sa media. So ano yung secret deal? At saka that's beside the point, to be very frank. Because why? Because sabi niya, ni-revoke ko na, ni-resend ko na. So ano kung ni-revoke mo, ni-resend mo, walang visa na yun. So ano pang sinasabi mo? So ano pang kumbaga sa kalye na lingwahe, ano pang ginagawa mo? Parang kumbaga sa mga kaso sa korte, parang mutin at academic na kasi na siya
Nagpasay na. Oo, wala Tapos, na. niresend nga daw niya nirevoke niya. So, ano pang pinag-uusapan natin? Imutan academic na yon. That's beside the point already. That's after the fact. Yes. So, ano pang ginagawa niya? Kumbaga sa lingwahe ng kalye, ano pang ginagawa mo? Ayun. Yun nga, sabi nga, yes po, Prof. Sabi nga ni PBBM, Prof, nakakausap naman daw yung mga his former officials, maybe not the president himself, and we still haven't gotten a straight answer. Yun po yung sabi niya. Problema niya yun. Di-pressure niya yung mga taong yun to tell the truth, but nothing but the truth. Yes. Oh. Hindi problema ni President Duterte na yan. Problema niya yan. Kasi he has an upper hand over these people. Kasi cabinet official na yan. So siya ang boss. Now kung boss ka at pinagkakatiwalaan ka din ng mga employees mo at mga kabinete mo, kung sino-sino pa yan, they will respond to your query. Because you're supposed to be the boss. Yes. So why is it that the boss is not being given the right explanation na totoo ng kanyang mga tinatanong under his administration na kanyang mga kabinete? So sino may problema? Problema ba ni President Duterte yan o siya ang may problema? Yun. Ako binalik ka tuloy ni Prof yung tanong sa kanila. Diba, no? Ayun. Yung mga nagtatanong na ito kasi kung talaga nga namang may secret deal, no? Siguro naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte, every time babalik ng Pilipinas siya, na-broadcast na niya yung lahat ng mga pinag-uusapan. Alam natin yung, diba, Carla at saka Met, alam natin yung personality ni President Duterte. Hindi yan yung tipo na kapag tinanong mo, mag-holds bar. Hindi siya ganun eh. Pag tinanong mo yan, sasabihin niya lahat, no holds bar yan eh. Kinukwento niya nga lahat yan eh. Kahit nga nung mga interviews niya nung presidente pa siya eh. Kaya nga minsan nga sabi ko, pag nagkikinig ako sa kanya or nanonood ako ng kanyang interview, nako, ayan na naman po si Tatay Diggs. Lahat na lang yan isasabihin. Kahit na minsan feeling ko wag na munang sabihin kasi hindi naman kailangan. Kumbaga, mag-create na naman yan ng issue tas babatuhin ka na naman. Pero si Duterte kasi ang personality niyan, pag talagang nandun siya sa moment, sabihin niya lahat yan. Walang sekreto-sekreto. Ganun ang personality ni Duterte talaga eh. Then, Prof, may tanong po tayo. Masasabi po ba natin na unconstitutional yung sinabi ni FPRRD na he just agreed to the status quo in the South China Sea, the West Philippine Sea issue? Is that unconstitutional po? No. No. First and foremost, the status quo, adhering to the status quo in the South China Sea is sanctioned by the DOC, the Declaration of the Party in the South China Sea, by ASEAN, which is we are a member as a country, and also by China. So, ibig sabihin, it's within the framework of the DOC. Nag-agree tayo dyan. Okay? So, second is, ano bang sinasabi ng Constitution natin? Di ba ang sinasabi ng Constitution natin na diplomacy at saka negotiation kapag may mga bakbakan o may mga dispute tayo? Hindi naman nagka-advocate ang ating Constitution ng aggressive and belligerent stand when you talk about resolution of dispute. At the bottom line pa rin, kung titignan mo ang spirit ng Constitution ng Pilipinas, it advocate peace at hindi gulo. So, ano ang unconstitutional doon? As long na hindi siya nakikipag-away and between within the limits at bound by law ay kumbaga hindi siya labag sa anumang ng konstitusyon. Wala pa. Propaganda na lang nila yan. They're trying to paint President Tatay Digong or President Duterte in a bad light. Trying to galvanize this kind of narrative against President Duterte because they're just so insecure that right now there are a lot of Filipinos really rallying behind President Duterte. Nakita naman natin yung rally sa Tagum City. Yes. Nakita naman natin yung rally sa Cebu. Yes. At nakita naman natin na ang daming tao na nagsasalita ngayon na they really don't understand how the current administration is handling the South China Sea dispute. At lalo pa tayong napupush sa potential gera with China. So, walang Pilipino na nasa tamang pag-iisip
at mahal mo ang bayan mo, mahal mo ang pamilya mo, mahal mo ang mga anak mo, nagugustuhin mo na ang Pilipinas mapunta sa brink of a war with a country that is so huge that we're not even at par in terms of economic, in terms of military strength. We are not, for God's sake. And we will be at a disadvantage. Do you really think a thinking Filipino at ang Pilipino na nagmamahal sa bansa niya, sa pamilya niya, sa sarili niya at sa mga kaibigan niya, gustuhin na mapunta ka sa bingit ng gera? Nako. Prof, merong isang nag-comment dito kasi naniniwala po na meron tayong alay na ibang bansa. Anong masasabi mo doon, Prof? Yeah, yung alay natin, si United States. At saka ngayon, may dagdag pa. May Japan ka na, may Australia ka. Pero ang tanong, sabihin na natin may alay tayo. Okay, fine. Sabihin na natin na magpo-provide sila at nagpo-provide na sila ng mga military asset, kahit ano pang military asset niyan, kahit high-tech na military asset. Okay, fine. Sabihin ko na, okay, fine for the sake of argument. Pero ang tanong ko sa mga Pilipino ngayon, okay, nagkagit-gitan. Pumutok ang military conflict between Philippines and China in a hypothetical sense, and I hope it will never happen in our lifetime, even beyond our lifetime. Yes. Ngayon ang tanong ko, sino bang tatargetin? Ang Australia ba? Ang United States ba? Ang Japan ba? Ang UK ba? Ang France ba? O ang Pilipinas? Sino ba ang receiver and recipient ng mga bomba at kung ano-ano pang military artillery na babagsak, nagagamitin ng China against dun sa kaaway niya? Bagamat masaklap tayo, syempre. Diba, no? Tayo. Do you really think we'll survive? In 1 hour, we're done. Nako. Opo. Come on, give me a break. So, ano purpose ng ano mo? So, what's the point of having these alliances kung at the end of the day, ikaw din naman ang matutupok? Tama. Look at what happened to Ukraine right now. Anong nangyayari sa Ukraine? I'll be very straightforward. Ukraine is losing the war with Russia. And then, anong ginagawa ng NATO ally? Ngayon, nag-ano na rin sila, nag-iisip-isip na sila kung tuloy pa ba nilang suportahan yung Ukraine o hindi na. Kaya itong si Zelensky, kung ano-ano ng mga pinagagagawa. Kasi nafe-feel niya na nawawalan na siya ng suporta at hindi na siya susuportahan when it comes to military assets sa country nila. Kasi talo naman talaga ng Russia sila ng Russia yung Ukraine crisis. So ngayon, parang mangyayari kasi dyan sa Ukraine na yan at kay Zelensky, bibitawan yan like a hot potato. Gusto mo mangyari sa Pilipinas yon? Tapos ng ganun ito pa. Magkandong pa yung another example. Itong mga ironclad commitment, blah blah blah, ng United States always like a pronouncement. Ito, yung latest. Ngayon, kasi may conflict sa Israel, Hamas and Israel conflict. And now, Iran got involved. Kasi bakit na-involve ang Iran? Precisely because ang embassy ng Iran sa isang Middle Eastern country, if I'm not mistaken, in Damascus, I think, but tinira ng Israel. So maraming mga namatay na mga Iranian, na mga diplomats at mga personnel din. Yeah. Kasi tinira nila yung So anong ginawa ng Iran? Of course, Iran is a powerful military-wise country in the Middle East. So anong ginawa ng Iran? Nag-resback ang Iran sa Israel, nagpag-ulan ng mga missile, So what happens? Israel and the United States are allies, military allies. At laging sinasabi ni United States kay Israel, ironclad, parang Pilipinas din, laging sinasabi, ironclad ang ating alliance, blah blah blah. So ano ang pronouncement ni Biden ngayon? Kasi itong Israel wants to retaliate with Iran, na magpapaulan din siya ng missile at gera-gera na. Anong sabi ng United States? They are not inclined and they will not support Israel if Israel wants to retaliate with Iran. Nako. Asan yung ironclad na alliance? Mag-isa ka. Parang ganun no? Mag-isa ka lang. So anong nangyayari sa Pilipinas? Kasi ang mga pronouncement ng United States very vague, problematic, and very general. Okay. At saka yung MDT, ang MDT, one thing that the Filipinos has to understand, the MDT, wala yung automatic clause na halimbawa kapag binomba ang Pilipinas, diretsong sasaklolo ang United States. No. The United States Congress has to deliberate because the United States Congress is the one that approves if the United States will enter into a war. So mag-uusap muna ang Kongreso habang namamatay na ang mga Pilipino. Ganun ang mangyayari sa atin. Hindi ba yan naiintindihan sa mga Pilipino? Naku, kaya kailangan mag-iisip talaga Lalong-lalo na kung nandun na nga sa sinasabi para napoprovoke na.
Yun na nga. Kaya nga, di ba? Yes. Yun nga sinasabi ko, isip-isip muna, try to reflect, try to be more rational, gamitin natin ang utak natin, wag yung emotion, at kung anumang mga news na lumalabas, before mo paniwalaan yung mga yan, try to scrutinize mo muna yung news, i-read mo, try to cross-check if the information is right, or try mo rin i-discern kung ang information na nababasa mo sa mga news item, lalo na sa mainstream media, at lalo na sa mga western media, totoo or propaganda, na kung saan nag-uudyok lang ng negative emotion or tinatawag mong xenophobic emotion, kasi China ang concern sa'yo, para alam mo kung nasa tama kang pag-iisip when you talk about these issues, or nabubuyo ka lang ng emosyon mo dahil sa mga nababasa mo. Kasi madaling mabuyo ang tao kapag ang emosyon na ang tinitira ng mga news items na lumalabas. Exactly. We need to be we need to be mentally, kumbaga gamitin mo yung utak mo. Yun ang paandarin mo at gamitin mo yung tinatawag mong reasoning. Kung reasonable pa ba yung mga bagay-bagay o hindi na. Kasi yun yung pagbibigay sa iyo ng tamang perspective at tamang pagtingin sa mga issues na nangyayari sa bansa natin. Yeah, ito, last question ko, Prof, sa akin, Prof. What are your thoughts with the President meeting with the foreign minister? Wait a minute, foreign minister ng Japan po. Yung kanilang tinatawag na the usual thing. Kapag minute niya yung mga foreign minister, halimbawa ng Japan, France, Australia, blah blah blah. Isa lang ibig sabihin nun, trying to convey na hihingi ng tulong, hihingi ng parang rest back and all that. I hope na sa mga meetings niya humihingi din siya ng mga tinatawag mong economic partnership para ma-develop yung bansa. Kasi ang pinaka-importante sa Pilipinas is ma-develop tayo at magkaroon tayo ng economic prosperity. Hindi importante ang gulo sa Pilipinas. Kasi ang mga Pilipino naman, to be very frank, lahat naman, ang nature ng Pilipino, if you really reflect, is kaya nating pag-usapan yung mga dispute, yung mga gitgitan. Nasa nature natin na kapag may kaaway ka or may nakasamaan ka ng loob, magtampo ka man, mamaya mag-uusap kayo at mabibridge niyo yung misunderstanding. Yun ang nature ng Pilipino Hindi natin nature ang maging confrontational. Yan ay mga Western people ang mahilig sa confrontation. Mga Pilipino hindi. We are like other Asian people by nature. Pero ang nangyayari kasi sa atin, nasusug tayo na maging confrontational na para bang hindi naman natural sa Pinoy yan So itong ating administrasyon, yun naman ang gusto niya. Ngala, bakbakan, confrontation. Mauwi tayo talaga niyan sa kapamakan. Kumbaga sa peligro. Yun yung problema. Yung mga meeting with ministers, foreign ministers, yun na yun.